Ayan, mukhang live na po tayo mga kasama. Magandang hapon. Maligayang pagbalik po sa isa na namang Taong Bayan Live 2026 kung saan ang tambayan ay laban para sa karapatan. Ngayon pong buwan ng Hulyo, kung saan inaabangan natin ang nalalapit na State of the Nation Address ng Rehimeng Marcos Jr. Mahalaga talaga na binabanggaan natin ito ng isang State of the Human Rights Address na mas nakalapat sa totoong danas talaga ng masang Pilipino. Kaya naman po maglulunsad ang Taong Bayan Live 2026 ngayong July ng isang special series na nakatema sa accountability, governance, and human rights. Kaya po para sa unang episode nitong July series natin ay ginugunita natin ng isang mabigat na yugto ng ating kasaysayan. Dahil 10 taon na ang lumipas mula ng simulan ng madugong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang war on drugs. Isang kampanyang nag-iwan ng libo-libong pamilya na nagdadalamhati, mga komunidad na nabalot ng takot, at isang bansa na hanggang ngayon ay naghahanap ng hustisya at paghilom. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang epekto ng dekada na ito sa ating demokrasya, sa ating mga institusyon, at sa ating pagkatao bilang mga Pilipino. At higit sa lahat, paano nga ba natin titiyakin na hindi na ito mauulit muli? Kaya po, ang episode natin ngayon ay entitled A Decade Since Dutertismo, Usapang War on Drugs, Hustisya at Pananagutan. Ako po muli si Chelsea, mga kataong bayan, kaya tara na, makinood at makisa kung saan ang tambayan ay laban para sa karapatan. At alam ko pong sobrang intrigang-intriga na kayo. Sino kaya ang ating mga kasama ngayong hapon, ang aking katabi, at ang aming mga floating guests. So, ganito, magpapakilala po ang ating mga kasama ngayon. So, sino ko po? Chi! Ako si Barbs mula sa Dakila. Ako ay kasalukuyang campaigns manager para sa organisasyon. Yes, alright. So, sa ating mga floating guests naman, sino po ang gusto mo una? So, si kasamang Maggie, dahil siya ay nasa una. Hello, magandang hapon. Ako si Maggie mula sa Oriang, Philippines. Ayan, hello po. So, sino naman po ang ating isa pang kasama? Magandang hapon sa ating lahat. Ako si James Pagdangan mula sa Aniba ng Manggagawa sa Kultura at sa bagong tayo na organisasyon ng kabataan sa Bulacan, Samahan ng Kabataan Bulacan. Ayan po. Tama po mga kataong bayan. Para sa ating July series, ay marami din tayong partner organization. So, ilan sa kanila ay ang ating mga kasama mula sa Dakila, sa Oriang, sa Ama at sa Samahan ng mga Bulacanyo Youth, if I'm not mistaken. At yung mga logos at mga logos po nakita natin sa ating live show ngayon. At madadagdagan pa yan sa ating mga susunod na episodes. Kaya naman, ayan, sana tayo ay ready na sa ating talakayan. Pero syempre, kailangan po na natin mag-warm up gamit ang icebreaker. So, that's so ironic, warm up pero icebreaker. So, sa ating mga kataong bayan, makisali din sana tayo sa ating icebreaker na tinatawag na sobrang bago, Fast Talk. Oh my God, what a novel idea. Magpa-fast talk po tayo. So, ang rules po ng ating icebreaker ay maglalabas po kami ng ilang mga salita. Mga one-worders lang din naman po sila. Tapos, i-describe din natin using another word and another description. Whether it be, one word or one phrase. So, ang gagawin po natin ay in the order that you introduce yourself. So, si Kuya Barbs muna, tapos si Ate Maggie, tapos si Kuya James. Kasama pala. Alright. Okay, so handa na ba tayo, mga kasama? Yes, handa na. Okay, so sana ang ating mga live guests, ang ating mga live audience ay handa na rin. So, ang ating unang word ay, ano po ang ating unang word? Ang ating unang word ay Dutertismo. So, isang word lang ha. Go. Popular. Oh, popular. Okay, kasamang Maggie, kayo po. Mindless. Oh. Kasamang James. Roll. Roll. Alright. So, nakaka-laugh. Alright. Ang ating next word ay
Ay, ayan po. Or Dilubyo na sa kanila, sa cellphone nila. Ay, okay. Sa ating mga cellphone ay nag-alarm mga kasama. So, lahat po tayo sana ay mag-ingat dahil binabagyo ang ating bansa. Alright, so sa ating next word ay gera kontra droga. So, kasamang Barbs. Matugo. Oh, madugo. Alright. Kasamang Maggie, kayo po. Walang hustisya. Yan, walang hustisya. Sorry, dalawang words. Okay lang po yun. Okay, kasamang James, kayo po. Delubyo. Delubyo. Tama. Katulad ng nangyayari sa atin. Sa ngayon, lahat tayo binabagyo. So, mag-ingat po tayong lahat. Sana po tayo ay nasa ligtas na kalagayan. Ang susunod po nating word ay tokhang. Kasang words. Itigil. Itig. Perfect. Ibukal. Kayo po, kasamang Maggie. Hala. Hala. Halang word niya. Perfect din. Okay, kasamang James. Patayan. Okay, patayan. At, okay. Grabe, ang bigat pala nun. Okay, on to our next word. DDS. So, kasamang words. DDS, kausapin. Oh! Kausapin. Alright, kasamang Maggie. I-engage. Ah, kausapin, i-engage. Ano kayang last? Kasamang James. Sorry, ano yung word? Ah, DDS. DDS. Paliwanagan. Oh, kumbaga, arouse, organize, and mobilize. Ah, okay. So, ang ating next word ay nanlaban. Nanlaban. Alright, kasamang Barbs. Nablanko ako, sorry. Depends, ha? Okay, depends ha. Mas maganda siguro ang naratibo. Okay, naratibo. Alright. So, binago niya ang kanyang answer. Alright, kasama Maggie. Excuse. Okay. Kasamang James. Kasinungalingan. Oh, perfect naman. Okay, so I believe this is our last word for our fast talk, which is The Hague. Yan. So, kasamang Barbs. Dahil tutukan. Tutukan. Alright. Kasamang Maggie. Ano yung word? The Hague. The Hague. Yes. Oo, tutukan. Naisip ko. Okay. I'm giving you 3 seconds. 1, 2, 3. Ay, May naisip pa tayong iba? City of Dreams. Charot! Ah! Okay. Sige, give natin. Kasamang James. Pagtatoos. Ah, perfect. Alright. So, that is it for our icebreaker. At mukhang, sana tayo ay nakapag-warm up na with the icebreaker. Laging ironic yun for me talaga. At medyo nagamay na rin ng ating mga kataong bayan kung saan talaga kung saan tutungo ang ating diskusyon ngayong hapon, kung saan pag-uusapan natin ang war on drugs, ang usapin ng hustisya at ng pananagutan dahil kung hindi po uli natin na-catch ang ating intro, it has been 10 years since Project Double Barrel. So, siguro punta na tayo sa ating unang talakayan. Lalo na po kayo mga kasama. Yes. At sa ating mga kataong bayan na maraming nanonood, hello po sa ating lahat. So, mag-shoutout lang po kayo na mag-shoutout at babasahin po namin yan lahat mamaya. Alright, so sa ating unang punto, bakit kaya natin naiisip na mahalagang markahan ng ika-10 taon ng Project Double Barrel at ang iniwan nitong mga alaala at turo? At paano dapat gunitahin ang tinatawag na war on drugs, liban pa sa mga naging biktima nito at mga political na naratibo. So, kung sino po ang gusto mga una sa ating mga kasama, pwede pong mag-po. Ayan. So, or ano na lang, volunturo. Okay, kasama Barbs. Ay, nag-raise ng hands. Sinong nag-raise ng hands? Okay, kasama Maggie. Sige po. Siguro within 10 years, ang dami kasi nangyari, parang siyang isang cycle. Yes. Parang pero hindi pa siya nako-conclude. Parang alam mo yung circle na may end pa dyan, gano'n. At saka hindi lang siya cycle nung pinaka-war on drugs, pero talaga siya, yung pinaka-justice system sa buong Pilipinas na nakita natin na, na
hindi siya nagsasara talaga mula sa nung kinolonize tayo. Ngayon hindi pa nagsasara yung hustisya sa lahat ng nangyari nung kinolonize tayo, nung kinuha yung mga land natin, no, yung lahat ng pinagdadaanan natin ngayon ay papatong-patong na ano. At itong war on drugs, it just so happen na dahil nga nasa ICC ngayon si Duterte, ito yung isa sa mga pinakamabilis na fast track na forms of injustice na nakikita natin may actual na nangyayari, no. Yung parang nagtatagal siya, and I think kailangan we need to remember this time kasi it reminded us of several things, contrasting things that are true at the same time. First is talagang alam naman natin lahat, no, ang mga makapangyarihan, mga powerful, wala silang regard sa kahit anong buhay. Basta sa kanila, basta mapeperahan nila, basta mapagkukunan nila ng kapangyarihan, wala silang regard, mas lalo na sa buhay ng ating ng ordinaryong Pilipino, no. Pero isang contrast dyan ay hindi yan kukunin ng mga Pilipino na nakaupo, no. Lagi hindi natin makakalimutan ang mga pinagdaanan natin. We will always seek justice, no, mas lalo na mga kababaihan na naiwan, ang mga pamilyang naiwan, ang mga anak at mga tatay, mga magulang na talagang yung naramdaman yung grief, no, nang bigla ang mawala ng minamahal na parang hindi natin, at saka yung mga Pilipino na nabuhay ng dekadang iyon, na nakita lahat ng injustices na yan, hindi natin siya kayang kunin or tanggapin na nakaupo. So yun yung natin, dalawang very real truths, no, na kahit mababa ang tingin sa buhay natin, hindi natin papabayaan na ganun kababa ang tingin sa buhay ng Pilipino. Meron din isa, pwede nilang subukan na i-erase ang katotohanan. They can try to erase history, but we will always remember and we will never forget. So that is the importance of this 10 years and everything that has happened since the start of this war. And also to remind us lang na these 10 years, lahat ng pinagdadaanan ng Pilipino, yung EJ case, yung these have existed for longer than 10 years, no? Yung at ngayon lang nakikita natin kasi nga within those 10 years ang daming developments kagad na nangyari, and aside from the pain and the grief and the sorrow that we have had to go through, it also reminds us, no, these past few months, this past year, it reminds us that there is still hope, that there is still a way for us to find justice, to seek justice for all those who have not survived and all of those who are still surviving right now. So yun po, maraming salamat. Sorry, Maraming salamat po kasamang Meggie. So, sino po kaya ang gustong susugan or banggain yung sinabi ni kasamang Meggie? Sige, pwede akong sumunod. Okay. Agree ako dun sa mga sinabi ni Meggie, no. Talagang may blueprint itong mga pagpatay, no. Hindi ito isang beses lang na nangyari, kasalukuyang nangyayari, at sa nakalipas lang na 10 taon. Actually, itong kaya ako nabanggit na yung Dutertismo ay popular, ay dahil ito rin naman ay tactic din ng mga leader para mag-garner ng support, no? Yung ilagay yung isang tao, isang komunidad o mga bahagi ng lipunan bilang kalaban, no? Nakita na natin to sa kasaysayan natin. Wala pa ng panahon ng kolonisasyon, no? Wala pa ng panahon ng martial law. Ang extrajudicial killing ay hindi bago sa ating ginagap. Meron tayong ideya kung paano ito nangyayari, no? At yung isa sa mga epekto ng drug war ay yung pagpapanumbalik ng culture ng violence at intolerance. Una, violence. Sobrang naging normal para sa atin na marinig na merong pinapatay. Sobrang normal. It's almost a mental shortcut for us na kapag may nanlaban, ay baka deserve niya yun. Kasi nanlaban siya, nagdepensa siya, at kalaban niya ay authority, di ba? Na sa atin, bilang mga citizens ay, well, tungkulin natin na respetuhin yung duty nila, pero yun yung nanaig na naratibo dahil ito ay may kasama siyang
malaking political machinery of validating that, no? Ang mga adik daw, ang mga nanlaban ay dehumanize sila ay mga salot silipunan. Pero particular si Duterte na sinasabi na yung kapag nag-take down ng substance ang mga tao, lumiliit yung utak nila, no? Yung pagbababa ng individual, hindi sa level ng pantay tayo bilang mga tao, ay nagpa-permit ng ganong klase ng violence, no? And intolerance, dahil hindi na siya natitignan bilang isang tao, no? Yung ganong klase ng dehumanization ay nagpa-permit ng kultura ng violence. Pangalawa, isa siguro na gusto kong idagdag dun sa nasabi ng ating kasamang Mendy, ay itong kultura ng violence ay nasa loob na ng bahay natin, no? Gusto kong ibalik yung bring him home na naratibo, kasi talagang pinasok sa loob ng mga bahay natin itong kultura ng violence, no? Na papag-usapan sa ating mga pamilya na minsan baka may mga magulang tayo o mag-anak na sumusuporta sa violence. Otherwise, kung tayo ay, di ba, tayo ay may respeto sa ating kapwa, tayo ay naniniwala sa isang particular na relihiyon na, para expected of us bilang mga Pilipino, nababali yung ganong klase ng kaisipan na may pagpapahalaga sa buhay. At yun yung isa sa mga pinaka grave, no, na epekto nitong drug war, bukod pa dun sa syempre may mga taong namatay, no. Yan siguro mula. Okay, maraming salamat doon, kasamang Barb. So, let's hear it from kasamang James. Dun sa 10 years na pagsisimula nung drug war ng Duterte, siguro yung 10 taon nagdaan na kasi nangyari, tulad nga ng sinabi ni Meggy. Andyan yung drug war, nandyan yung issue ng formalin, at syempre yung COVID. So parang before, no, yung 2016, meron lang ngayong nostalgia dun sa 2016 na, alam niyo yung chain smokers, lahat ng mga pang-millennial stuff. Pero yung 10 years na yun sa drug war, ay kahit na ilang taon na yung lumipas, hanggang ngayon, fresh pa rin sa mga family yung dinulot nitong karahasan, hindi lang siyempre sa buhay ng tao. Tulad nga na sinabi natin sa mga Meggy, apektado yung buong pamilya dun sa ilalim ng drug war. Sapagkat ang sinasabi na nakaraang administrasyon ng drug war na ito ay laban sa droga, na alam natin na hindi totoo, ito ay drug war laban sa mamamayan, drug war laban sa mga mahihirap. Pangalawang punto, doon sa binanggit ng isang kasama natin mula sa Dakila, yung kultura ng violence na laganap na ngayon. Pag tinignan natin sa social media, isa sa mga madalas nating nakikita pag merong tumututol sa polisiya ng gobyerno na dapat naman talagang tutulan. Nandiyan lumalabas yung may mga comment na halimbawa may nagra-rally or merong nagvo-voice out, ang i-comment nila pasintabi pero corned beef. Yan yung mga kino-comment nila. So, itong mga bagay na ito ay naging natural, no? Kasi sa ilalim nga ng lipunan natin ngayon na kung ang siyang kultura ng makapangyarihan, ito yung lumalaganap, no? So, ginawang acceptable ng gobyerno sa mamamayan yung pagpatay. No? Kaya kung sino man ang tumututol, siya yung sasabihan, hindi man sabihin ng addict, sasabihin na terorista. Tapos, yan, yung 10 taon sa ilalim ng administration ng Marcos, ng Duterte, nangangailangan na ng isang catharsis o isang pamamaraan na dapat matapos na. So yung cycle nitong violence ng government o ng Estado ay nangangailangan na ng catharsis. At isa doon na siyang
alam nyo yun, hindi lang dapat Hague ang maghahatol sa sa nangyayari sa ilalim ng drug war. Ano? Dapat mismong ultimo mamamayan nito ay hindi lang sa level ng batas, kundi pati na rin sa level ng diskurso ay mahatulan na itong kultura ng violence na matigil na. No? Sapagkat kung may sa ating lipunan, dapat kung meron tayong gustong baguhin, no, daanin natin sa diskurso, daanin natin sa exchange ng views. So tingin ko, nangangailangan na ng paghahatol ng katarungan itong 10 taon ng drug war. Yan. Daang dekada, no? At naging mabuti na na-mention una ni kasamang Meggy na kung iisipin natin yung drug war ay dapat ano siya maghahatol ng peace and order, pero hindi ganun yung nangyari sa ating bansa, no? Mas naging contradicting at tinunggali niya pa yung mga kasama nating nasa laylayan ng lipunan. At higit pa doon, naging mainam din yung pag-focus sa usapin tungkol sa ating mga kababaihan. Dahil kung alam nga natin, ang iniwan ng giyera kontra droga, kalakhan ay mga nanay, mga ate, mga tita na siyang sinapo yung kalakhan ng naging epekto ng giyera na ito. Higit pa doon, naging mabuti rin na underpin natin na kung ano ba talaga ang tinuro ng dekada ng 10 years na ito, ang sagot talaga doon ay kailangan ng mahatulan ang minention natin na kultura, narrative, cycle of violence, at tingin ko mahalaga siyang transition point sa ating next discussion discussion point na ano ba talaga ang naging kagyat at pang matagalang bunga na kanina na pahapyawan na natin. So siguro specifically, lalo sa mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs, sa mga komunidad na alam natin sa ating mga communities na na-organize at nakakahalubilo, lalo pa sa institusyon ng ating bansa. So siguro mas ganun. Specific sa families to victims, communities, at sa democratic institutions ng Pilipinas. So sino pa ang kasama ko na? Ayan. Yes, go! Kasamang Meggy. Sige, mauna na lang ulit ako. Sorry na lang, hindi naman tayo sexist, pero go na rin natin yung ladies first. Charot, joke lang. So, siguro, sa level ng pamilya, malaking bagay yung grief. Of course, alam natin yan. Dahil ang grief ay hindi lang siya emotional, rin siya, physical, mental, at saka economic siya, no? Ang daming malaking bagay, malaking butas, no, ang naiwan sa sa bawat pamilya, sa level ng pamilya. Pero sa komunidad at saka sa ating bansa as a whole, no, pinaka immediate kagad pero mas lumalaki siya sa long term yung divisiveness ng war on drugs, no. At hindi siya, lahat tayo nagkahiwa-hiwalay kung lumalaki yung inequality, economic inequality, political inequality, yung mga ganon. Pero yung nag-divide talaga, for example, nag-divide yung tao at saka yung gobyerno. Nag-divide ang DDS tsaka mga hindi DDS. Makikita mo rin ang divide ng mayaman, ng may kaya, at saka ng yung class, no? Class divide na siguro kung hindi man yun yung punto ng ating gobyerno, yun ang punto ng yun ang pinaka punto, yun yung pinaka way, no, ng capitalism at saka ng patriarchy para manalo sila, no, yung pagdi-divide sa atin. Kaya gusto ko kanina yung sagot natin kanina na sa DDS, yung yung first word natin, no, yung basically yung niya is for us to discuss, ganon. Kasi yun yung immediate kagad yung impact na nung nagsimula yung war on drugs,
although matagal nang may ganito, no? Pero tulad nga nung sabi ni kasamang James, matagal nang ganito ah, yung mga reaction nila. Pero laging lumalabas yung mga tao na ang baba ng tingin sa ordinaryong Pilipino, sa mga aktivista, no, na tinatawag nga nila na ano na sobrang nangingilabu talaga ako tuwing naririnig ko yung term na corned beef. Minsan hindi ko na siya nakakain dahil nga lumalabas talaga yung pagka-divide sa atin at doon tayo at nakikita mo siya sa communities talaga ano, mas lalo na yung sense of parang biglang nawawalan yung gobyerno ng sense of agency sa within the communities na yung communities dahil syempre grabe yung trauma ng isang community pag maka-experience sila ng EJK, ng tokhang ganon. Pero ah syempre hindi naman sa ina-assume ko na lahat ng communities ganito. Wala namang sense sa communities na ipina-process yung yung mga ganong experiences dahil walang resources, walang proper guidance sa mga ganon. So ang lumalakas yung trauma nila. And yung trauma na yon ay lumalabas sa sense of safety nila yung mga kabataan, biglang ang baba ng tingin sa sarili nilang buhay. Ang baba ng tingin nila sa buhay ng mga kasama nila. Tapos, dahil ang baba ng tingin nila doon, hindi nila naiisip na may karapatan sila to demand from their government, na may karapatan sila to, for example, hindi man lang demand justice, pero to demand basic services. Yung mga ganon. So, medyo malaki yung naging epekto niya sa ating mentality, what we deserve, ang value ng buhay natin, mas lalo na doon sa mga communities kung saan nangyayari yun. At saka, siguro, isa pang is, yung pagka-divide sa atin, mas madaling, ang daming issues biglang natatago. No, so yun yung mga immediate effects niya. Of course, aside from yung mga nabanggit kanina ng ating mga kasama na yung pag pag normalize ng violence, no? And lumalabas na yon sa yun na nga dahil nga ang baba ng tingin ng mga kabataan sa buhay nila, sa buhay ng kasama nila. Normal na yung walang respeto sa buhay mo, kaya kayang-kaya kitang or parang normal na, for example, na, okay, itokhang na lang natin yan. O kaya, kung may mamatay mga activist, corned beef lang yan, di ba? Pero dahil feeling natin, yun na yung value ng buhay natin. Iba siya pag nasa Senado yung ating drug lord, iba siya pag ang ating drug user ay nasa komunidad. So, ganun yung naging immediate and long-term effects niya. Sige, pwede ako magdagdag ng Okay. konti lang kasi marami naman ng solid na sagot na si Kasamang Meg. Pero yun, gusto ko rin susugan yung sinasabi ni Kasamang Meg na itong drug war ay parang kumbaga na-dehumanize niya yung entire human rights community. Isa sa mga pinaka-importanting epekto nito ay tayo bilang mga HRDs, mga human rights defenders, even yung victims, families, ay parang kaaway, no, na ng taong bayan na tayo ay tinitignan bilang, tumitigil daw sa development, sa peace and order, etc. etc. Nababansag ang terorista, nababansagan ng mga bagay-bagay na nakakasama para sa atin at hindi lang nakakasama na nakakapag-endanger ng buhay. Yung isang pangalawang gusto kong idagdag doon sa nagiging usapan ay yung due process. Nagiging malinaw yung pagkakaiba ng isang ordinaryong tao, no, sa pagkakamit ng justisya at nung mga malalaking tao, especially yung may mga involvement dito sa yung kampanya kontra droga. May senador pa nga na nakakatakbo, nakakaalis ng hindi matuntun ng ating mga otoridad, pero pagdating sa mga komunidad, ang dali-dali, di ba, na nakalista
listahan lang, paratang lang yung basihan ay nagkakaroon na ng patayan. At alam natin, sa isang demokratikong institusyon, yung pagpatay yung pinaka, alam mo yun, hindi siya hindi siya dapat nangyayari, di ba? Pero yun, yung naging automatikong response noong panahon ng giyera kontra droga. At hanggang ngayon, di ba, dahil hindi naman tuluyang tumigil at as we know, operational pa rin naman itong Operation Double Barrel, no? Bagaman mas na-lessen, pero alam natin na may mga report na sa ilang taon ni President Marcos ay may libo-libo pa rin na namamatay sa giyera kontra droga. So yun, yung isang malinaw na pagkakaiba, merong afford ni Duterte halimbawa, no, yung magkaroon ng due process, although we give it to him dahil yun naman talaga ang dapat na nangyayari. Pero sa 30,000 and more na mga namatay, na mga nasawi, parang hindi. Tapos ang hirap-hirap pang tustusan ng laban, di ba, sa dahig. Kasi ang layo, di ba? Karamihan sa mga biktima ay nanghihingi rin ng suporta dahil natin yung mga biktima nga ng itong kampanyang ito ay mga may hirap, kagaya ng mga nabanggit nung una. No? So yun yung siguro muna pwede kong idagdag. Ayan, so kasamang James. Dun sa effect nito sa family saka sa komunidad. Syempre, nandyan nga yung tulad ng nabanggit ng kasama natin sa Oryang, yung mga ama, mga nanay na pinatay, paano mapapakain ng mga anak yung mga sarili nila, no? Pag tinignan natin yung official figures sa ICC versus dun sa government, yun. Sa government kasi sa official list nila 6,000, no? Pero yung official list natin sa ICC is 30,000 ang pinatay doon sa giyera kontra droga. Hindi pa kasama yung mga political killings sa journalist, sa activist, etc. Pero doon sa 30,000 na yun, it's a mere statistical figure or mere numbers to us. Pero yung 30,000 na yun, una, may anak yan, may asawa yan, may pamilyang binubuhay yan. No? So, ang malaking epekto, hindi lang naman magulang na patay, pati yung mga panganay na mga breadwinner para sa kanilang pamilya. Bukod doon sa maraming tinulak yung drug war sa dustang kalagayan ng mga pamilya, no? Pag tiningnan nga natin yung profile ng mga pinagsususpetsahang mga addict, nandito to sa mga mahirap na pamilya, no, na pinatay. Kasi alam naman natin na pag drug lord ay malaya. O kaya naman pag senador ay tulad nga nung nasabi ay nakakatakbo. Pangalawang punto doon sa pangmatagalang epekto ng giyera kontra droga sa komunidad ay yung trauma. No? Yung trauma na, yun nga, nabanggit kanina na wala namang mental health services para sa isang buong komunidad. Probably doon lang sa pamilya yan. Pero para doon sa buong komunidad na nakakasaksi, lalo last 2017, may kasama ko doon sa campaign against war on drugs and nabanggit nga na yung death squad ni Duterte ay nasa San Jose del Monte or nasa Bulacan in general nag-ooperate. And mapapansin mo, it's like one-time, big-time operation, 30 yung pinapatay. So, very shocking yun sa community. And ang maging epekto niya, no, madalas yung komunidad takot ng magsalita para sa sarili niya, no, para sa kanilang karapatan tulad ng nabanggit ni Maggie. So, malaking epekto yun sa paglaban natin para sa ating mga karapatan, no, na yung takot na dinadala para sa paglaban sa karapatan. Pangatlo, yung nabanggit din kanina na yung violence. Yung last time doon sa Tacloban na nangyari, no, yung students na may nangyaring mass shooting para tayong nasa US, pero yung home version. Pero yung nangyari doon sa mass shooting, syempre andyan yung what is this,
Roblox, Gorebox, whatever, kung ano man yung sinasabi ng mga matatanda at ng mga konserbatibong mga tao na itong mga games ay nagdadala ng culture violence. Pero hindi, no? Hindi iyan yung nagdadala, 'di ba? Ang nagdadala ng kultura ng violence hindi lang games itself, kundi institutional, no? Institutional yung violence. Hindi natin maihiwalay yung sinasabi nilang yung Tacloban na shooting as isolated incident, kundi ito ay parte ng mas malawak na struktura sa ating lipunan na kung saan pag mayaman ka, no, pag makapangyarihan ka, pag may senador ka, negosyante ka, no, protektado ka ng batas. So, isa rin siguro sa mga dapat nating tingnan na yung mas malaking epekto niya. Tulad ng nabanggit kanina, yung class, no? Yung class, bukod doon sa outcome nga ng drug war, may hirap yung pinapatay. Pero doon sa outcome ng investigation, nakakaligtas yung mga makapangyarihan. So, tingin ko, dapat tingnan natin din sa ganung bagay na hindi lang siya simpleng problema lang ng violence, kundi kahit sa labas, isa napakalawak ng violence. Hindi lang siya pagkitil sa buhay ng tao, kundi kung ikaw ay nakararanas ng pagbaha, kung ikaw ay pinagkaitan ng iyong karapatan, ito ay dapat natin ituring na violence. Yan. Sa ating mga kasama. At mahalagang napunto natin na ang nangyari talaga, kagyat at pangmatagalan, ang bunga ng war on drugs, ay ano talaga siya salpukan ng sobrang daming bunga at epekto. Because on one hand, you're dealing with the grief of your father, your son, but you're also making ends meet because your society is essentially butas na siya na nawalan ka ng pamilya, nawalan ka ng anak, nawalan ka ng tatay, nawalan ka ng tito, etc. etc. Tapos, while you're dealing with that, may assertion din ng justice at ng rights, diba? Tapos pumapasok dun yung naging debate kung human rights ba yung pinaglalaban or human lives, etc. etc. Tapos, habang nangyayari din yun, bumababa din yung trust ng masang Pilipino sa public institutions natin. Higit pa doon, dehumanized ka na kapag pinaglalaban mo yung karapatan mo, yung nangyari sa pamilya mo, at nababatuhan ka pa ng kung ano-anong mga label na sabi nga ng ating mga kasama, nakaka-endanger sa buhay mo. So, risk na agad. Tapos, naging malaking dagok pa sa usapin ng karapatang pantao yung nangyari essentially sa war on drugs, sa mga biktima, sa mga pamilya, lalo sa mga human rights defenders natin. So, ang nangyari talaga, kagyat man yan or pangmatagalan, ang ginawa talaga ng gera kontra droga sa Pilipinas ay binutas niya yung lipunan, lalo pa sa usapin ng, kung pag-usapan natin yung class, binutas niya yung lipunan ng mga malalata, mga mahihirap natin ay butas at hindi pa rin nabibigyan talaga ng hustisya. No? Kaya tungo sa ating susunod na punto, mahalagang pag-usapan talaga kung ano ba yung nagawa ng normalization ng term na nanlaban at yung narrative ng extrajudicial killings at paano niya nahubog yung public perception, public attitudes ng Pilipinas patungkol sa due process, sa pamumulis, sa story ng police at ng normal na resident or whatever, at sa higit sa lahat sa karapatang pantao. So siguro mas specific na tayo sa normalization talaga ng nanlaban narrative at pag-normalize na ang sagot sa ang sagot ng estado sa dissent ay extrajudicial killings. Sino ang gusto kong mag-isa? Ayan, kasamang boards, perfect. Sige, mabilis lang yun sa akin Yes. kasi nababanggit naman din na natin sa mga nakalipas mo pinag-uusapang topics. No? Pero una, tingin ko yung nanlaban narrative, isa siyang political project nga, no? Kagaya nung nabanggit ko kanina, para mag-garner ng support. Pero ang isa pang epekto nito ay ninilipat yung responsibilidad sa buhay
ng tao doon sa naging biktima, no? Ibig sabihin, tungkulin ng ating mga kapulisan, ng ating otoridad na protektahan, no? At igalang yung respetuhin yung mga karapatan natin bilang mga civilian. Pero yung term itself ay kumbaga nag-flip yung narrative dahil ikaw ay nanlaban, meron kang, 'di ba? Sa imagination, meron ka ring tumangan ka ng armas na may baril ka rin at sinuway mo yung otoridad na dapat sana'y magpapanagot sa iyo, no? Kahit naman wala pa talagang due process na nangyari, almost automatic sa ating mga isipan na ganun yung senaryo, no? Na kasalanan mo dahil ikaw ay nanlaban, kaya ka nasugatan, kaya ikaw ay napatay, etc. etc. What comes after that ay madali nang ano ang tawag dito, gumagawa ng alibay, no? Dahil wala na, hindi na kaya magpaliwanag nung namatay at hindi niya na kayang ipagtanggol yung sarili. Pangalawa, isang magandang pag-isipan, no? Mas mahalaga yung parang mas mabigat pa na kasalanan na sige, given na sila nga ay alam mo yun, may exposure sa substance or substance abuse, mas mahalaga pa ba yun na kasalanan kaysa dun sa mismong pinatay siya? Ganon yung naging narrative eh. Malalim siya, shortcut siya, popular siya, madali siyang paliwanagan doon sa side ng mga authorities, pero laging nawawala yung connection, yung link na paano yung naratibo ng mga naging biktima. No? So yun, siguro yung pwede kong masabi. Alright, maraming salamat doon. Kasamang Barbs. Sino po naman mula sa ating mga kasama? Ayan, sige po, kasamang James. Dun sa due process, no? Madalas na binabanggit to ng mga pabor sa droga, sa drug war, I mean. Slip of the tongue. Pabor dun sa drug war is, syempre, pag nanlaban ay drug user yan. Pero, dapat ang susunod na tanong dun pag ba drug user, dapat pinapatay? Hindi ba? So, bukod pa yung tanong na dapat may due process. Pero dapat ba pinapatay yung drug user? Pag kinumpara natin ulit dun sa mga makapangyarihan, no, napatunayan na pero nakakalaya pa. Pag tinignan din natin, historically, yung pagkapanalo nga ni Duterte, no, merong isang certain sense naman talaga na yung mass appeal ni Duterte, no, siya ay anti-oligarch, anti-drug lord, whatever, kung ano man naiisip mo, no. Parte nun yung failures, ng mga ilang kakulangan ng mga sa pagbabago ng ating constitution. Na yung constitution ng 1987 constitution na dapat sanang tagumpay ng mamamayan, no? At malaking ganansya ito na isa siya sa mga malalakas, kumbaga, yung protection sa human rights. Ni-roll back ng 6 na taon ni Duterte, no? Maraming ni-roll back yung 6 na taon ni Duterte, at hindi lang extrajudicial yung pagro-roll back, kundi na rin sa consciousness, no, at yung diskurso ng mamamayan. So mas sa akin, ganon din natin siya tinitingnan. Ayun, so siguro dadagdag ko na lang sa sinabi ng ating mga kasama, no, yung term kasi na nanlaban, parang since nino-normalize nga ang term na yon, ang nangyari is parang gina-justify ang pagpapatay as an appropriate act of justice, no? And tulad ng sabi ni kasama natin kanina sa Dakila, parang political rin siya. Na parang ngayon nung nagsimula yung drug war, biglang nagsimula na rin yung mga talks about the death penalty, no, as though
as though yung solusyon sa ating mga problema ay magpatay, no? So, and tama nga si kasamang James, magpatay ng mahihirap, no? Kasi alam naman natin na well, kung magka-death penalty man, no? Sorry na lang, no? I-insert ko na to sa isang bansa na bawal ang abortion, no? And they use pro-life as a means to justify banning abortion, no? Ang death penalty pa pinag-uusapan talaga. 'Di ba? Parang ginagamit nilang solusyon ang pagpapatay sa mga conceived crimes, at kesa 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 parang instead of talking about why people are actually led to use drugs, no? And simple lang naman ang hirap ng buhay ng Pilipino, no? Hindi kailangan nating himayin kesa himayin ang economic, political at saka social issues na nagdadala sa mga tao na gawin ito, no? Ang sagot na lang, yun na nga, yung term na ng laban, ginagamit na nilang parang political tool para sabihin na instead of yun na nga, solusyonan to ng economically, socially, politically. Okay lang, patayin na lang natin sila. And tama nga kanina si kasamang James, no, na parang is punishment actually an appropriate action for the use of drugs? Wala bang rehabilitation, no? Wala bang ensuring na yung mga, for example, kung out of school youth yung gumagamit, hindi ba pwedeng dalhin muna natin sila sa school, no? Kung out of school, hindi ba pwedeng tulungan muna natin yung pamilya nila? Kaya sobrang helpful ang 4Ps, 'di ba? Ang daming pamilya na kahit na napakaliit na bagay yung 4Ps na binibigay sa kanila, or malaking bagay nga siya actually, ang daming pamilya na nakapag-aral ng anak, ngayon nasa college na, mas lalo na yung mga kababaihan na nakakausap ko, na beneficiary ng 4Ps, lahat sila sinasabi na nakapagtapos ang anak ko, ngayon nagtatrabaho na, tinutulungan niya na ako, pwede na ako makapaghinga ng kahit onte, 'di ba? Parang yung mga ganong solusyon kesa yung pagpapatay. Yun yung naging parang for me, pinakamalaking epekto ng term na ng laban sa ating justice system and sa human rights natin. So, salamat po. Ban narrative at pag-normalize ng extrajudicial killings talaga ay punitive shortcut siya. Solusyon siya ng pangtamad na estado at ng rehimen kasi ayaw niyang ugatin talaga kung bakit ba kinikilingan ang substance abuse ng mga Pilipino, lalo pa ng mahirap na Pilipino, maralit ang Pilipino. Kaya yun yung gagawin mo. Sasabihin mo sa kapulisan na nasa inyo ang lahat ng kapangyarihan, pwede niyong i-assert na nanlaban yung victim. So, wala nang, di ba? Shortcut siya eh. Parang na-shift yung attention rather sa talaga, may ebidensya ba kung substance user ba yan? Substance, talagang nag-abuse siya ng substance. Tapos, nawala pa yung due process, di ba? Lalo pa, sa usapin ng human rights, yung kapulisan mo ay dapat duty bearer. So, dapat, nire-respect niya, pinoprotect, at pinifulfill niya ang human rights. Pero anong ginawa ng kalakhan ng kapulisan natin dahil sa Liana kontra Droga? Nabigyan sila ng sobrang, distorted yung power. So, yung power imbalance over their victims ay sobrang lala na, nawalan ng due process, kumbaga, yung biktima. At ayun pa, syempre pinagtirahan ang ginawa sa ating mga kapulisan. Kaya, mahalagang transition point din siya sa ating susunod na punto na dahil ganun yung naging narrative, kumbaga, sa kapulisan, sa due process, lalo sa usapin ng human rights, ano naman kaya ang significance at ang importance ng kasalukuyan at tuloy-tuloy na kaganapan sa ICC proceedings? At anong ibig sabihin nito sa tunay at genuine accountability na lagpas or mas malaki pa sa pag-prosecute ng iisang individual or ng mga iilang perpetrators lamang?
Pwede akong ano. Yes, go, Soundworks. Yun lang, bago ko puntahan yung topic ng ICC proceedings, gusto ko lang ulit balikan yung kanina, magandang nabanggit na actually itong nanlaban narrative ay in-equate niya yung justice to death, no? Isa sa mga pinaka masakit na naging epekto ng drug war ni Duterte, na parang bang absolute na kapag nanlaban ka, yun yung punishment sa'yo, no? Pangalawa, yung ba't ko nasabing absolute? Yun, yung isa pa, parang may naratibo rin sa ilalim nito na hindi sila pwedeng ma-rehabilitate. Yeah, di ba? Kagaya nung nabanggit ko kanina, si Duterte yung mismo nag-quote na kapag once na gumamit ka ng droga, lumiliit yung utak mo. Di ba? Nare-reduce ka of your humanity, nare-reduce ka of your kakayahan na magpalago, mag-develop ng iyong sarili, no? Pero yung more importantly, yung pag na-rehabilitate mo, kasi nagagastos pa yung gobyerno eh. Diba? Alam natin na mga piitan natin, yung mga kulungan ay, ano na nga eh, talagang masikip na. Tapos yung ganun pang naratibo ay, mas okay na yan, na ang galing na lang natin ng buhay. Kasi hindi na natin gagastusan yan. Parang ganung klase ng naratibo, naging absolute yung kamatayan bilang siya yung direct na kahulugan ng justice. So yung kahalagan ng ICC proceedings ay may yung dalawang bagay na naisip ko ngayon ay una, sinasagot nito no yung impunity, no? Pangalanan na natin yung kaninang nababanggit na parang walang paraan na magkamit ng ustisya dito sa ating bansa, no? Ayun nga, nabanggit na ito ay issue ng class, issue ng socio-economic status na kaya namang mabayaran yung ating legal system. So yung ICC proceeding, yung pagkaka-piit ni dating Pangulong Duterte sa Daig ay actually senyales, no, na may nangyayari, no? Isang taon na mahigit, ito ay tinuturing natin maliit na panalo siguro, no? Na may kinailangan pa natin lumabas, no? Isa rin siyang senyales na kinailangan pa natin lumabas para lang magpagulong ng isang demokratiko, di ba? Na paraan kung paano magpapanagot ng isang opisyal, di ba? So yun siguro. Okay, so baka kayang dugtungan ng ating mga kasama. Dun sa ICC, yun, tama na siguro magandang question sa ating lahat yon, ano. Pag binalikan natin, no, yung nangyari sa pork barrel scam, nasaan na yung mga akusado? Sila ngayon ay senador at na sampahan ulit ng kaso. Nasaan na yung presidenteng pineke ang eleksyon? So siguro magandang tanong sa atin bukod doon sa kahalagahan din ng ICC, which is very important at isang panalo ng mamamayan, ay yung bakit kinakailangan pa natin na it's a question, hindi to parte ng DDS na bakit kinakailangan pa natin, no? Bakit kulang yung justice system natin, no? As we all know, alam naman natin na ang batas natin ngayon, kahit sinasabi niya na pantay ang pagtingin ng batas, ay hindi naman talaga, no? Mas mabigat pag makapangyarihan at mayaman. Doon sa parte na yung kahalagahan nito, yung kahalagahan nung pagdakip kay Duterte sa ICC, no, at prosecution, para sa atin, no, dapat wake up call din sa atin yan, no, na marami pa tayong kailangang ipanalong laban, no, at kailangan hanggang sa dulo ay kumikilos pa rin tayo hanggat hindi napapanagot yung hindi lang si Duterte, hindi lang ang kanyang mga anak nasangkot din at hindi lang mga kaibigan niya na senador, kundi yung buong institusyon, no? Kailangan magkaroon ng pagbabago doon sa buong institusyon natin sa justice system. As we all know, yung
Yung drug war kasi, hindi lang siya nag-involve. Hindi naman si Duterte ang pumatay lang sa 30,000 alone, solely. Kundi nandyan pa rin yung pulisya, nandyan yung mga mercenaryo or mga hitman. So, yung mga public officers natin, kailangan nilang managot as duty bearers. No? Pero yung nangyayari nga ngayon is, makapapansin mo yan sa social media, parang ano ko hindi ako nagta-touch ng grass. Lagi ako may social media na. Pero yung pero yung sa social media, mapapansin mo 'di ba, yung paglilinis ng Maynila. Si Gabriel Go, no? Pag pinanood mo siya, okay, pupunta siya dun sa depressed communities and then sa ngalan ng kalinisan at kagandahan, papaalisin yung mga manininda, papaalisin yung nakatira dun sa sementeryo, no? Tapos, yan yung isa sa mga pagpapakita na empowered itong mga public officials natin para i-berate, no, ipahiya, maliitin yung pagkatao ng mamamayan, yung mga maralita, ng mga mahihirap. So, dapat isang consideration natin yan doon sa paghiling natin ng tunay na katarungan. So, yun siguro. Sige. Ayun. Naging... May isi-share lang ako. Ay, okay. Sige po. Well, yung sa tanong na to, no, siguro gagawin ko siyang parang medyo up, down, yung pinaka-importanting kailangan nating maalala is, yun na nga, genuine accountability, hindi, yun na nga, tulad ng sinabi nila kanina, hindi lang isang tao, pero actually isang buong sistema siya. It's systemic, and it's a system na, na, that is being helped by the institutions themselves, no? And, yung accountability na ito ay para sa isang sistema na na nabuo simula pa nung nagsimula ang pinaka-republic ng Pilipinas, no? Yung system of corruption, system of violence, kahit na sinasabi natin yung war on drugs ay talagang ni-normalize ang violence, actually normalize na ang violence. Yung pag-establish mismo ng Philippine Constitution was a very violent endeavor, no? And dun magsisimula yon. That is the kind of accountability that we want to look at, to look back at history and to see how it has affected us right now. To look back at history and the institutions that we have built, hindi lang yung Philippine government pero pati yung multilateral institutions, pati yung other countries that are also implicit in the suffering that the Filipino people are facing right now, no, yung mga superpowers like the US, and so na talagang for a time really back Duterte's war on drugs. Ganun kalaki yung sistema na yon at ganun ka deep siya. So gaano ka-importante itong proceedings na to sa ICC? When at a time when the Filipino people must have believed na well, a certain percentage of the Filipino people must have believed na Diyos si Duterte, na siya ang sistema at siya at a certain number of people ang sistema at wala na talagang tulad ng tinanong kanina ni kasamang James, bakit nga ba hindi gumagana ang justice system ng Pilipinas? May thread of hope through the ICC, no, kahit na hindi dapat sila lang ang naghahatol ng hustisya para sa mga Pilipino, na dapat talagang ang Philippine justice system ang mangunguna doon. At kahit ngayon in some ways ang Philippine justice system ay sinusubukan pa ring protektahan si Duterte, no. At least alam natin na merong na hindi nag-iisa ang mga Pilipino, no, na meron rin maya't maya, kung hindi man ang history, kung hindi man ang future, kung hindi man tayo mismo, no, meron na posible ang hustisya, no. Ganun ka-importante ngayon ang ICC proceedings, kahit na dapat
reminder yun sa atin na hindi tayo aasa lang sa kanila para makakuha ng genuine justice. So, yun lang po. Maraming salamat. Yung huling point natin ngayon. Kasi symbolic yung ginagawang ICC proceedings, if I'm not mistaken, sa November ang pagpapatuloy. November 30, no? At symbolic siya kasi pinapaalala nito sa masang Pilipino na ang proceedings na ito ay dialectic. On the one hand, importante na ibig sabihin ang human rights violations na sobrang seryoso at sobrang malala ay merong global implications. Pero sa kabilang banda din, ang accountability ay dapat naka-question sa ating sariling bansa. Higit pa dito, sa usapin ng genuine accountability, no, meron talaga dapat na assertion ng hustisya, lalo sa mga pamilya. At higit pa doon yung reparations, karampatang reparations para sa kanila. At napahapiwan din ng mga kasama, no, ang pagre-reforma talaga sa institusyon ng ating bansa. At siguro sa pangarap, no, pagtatalaga ng mga safeguards para hindi na dapat nauulit ang mga ganitong klaseng naratibo, lalo ng gera laban sa mga mahihirap, laban sa masang Pilipino mismo. Kaya naman, sa ating susunod na punto, tatalakayan natin na bakit sa kabila ng pagpalit ng administrasyon mula sa rehimeng Duterte, ngayon sa rehimeng Marcos Jr., namamayagpag pa rin. Alam natin ito mga kasama na ang drug-related killings at ang culture of impunity, ang punidad, ay laganap pa rin. No, ano kaya sa tingin natin, pangarap, ang mga reforma, lalo institutional reforms na necessary at kinakailangan para mapigilan ang mga abuso, ang gera, lalo laban sa masang Pilipino. Sino pa ang sunod? Sige ako. Yung Okay. pinaka mabilis lang sigurong sagot na pwede kong may ambag. Yung talikuran na ng administrasyong Marcos, yung Project Double Barrel, Yes. bilang kanilang go-to na programa against drugs. Yun lang muna siguro yung isa sa mga pinaka-importante, no? Siyempre, pangalawa, yung reparation, kilalanin na merong mga biktima talaga itong extrajudicial killing. At pangatlo, suportahan, no, yung ICC proceedings. Dahil yun nga, alam natin na ang mga biktima ay mula sa mga mahihirap na sektor. Kailangan nila ng suporta, no? Doon sa pagpepresenta ng mga ebidensya sa isang korte na wala naman dito sa ating bansa. No? So, yun, tatlong bagay siguro. Hindi pala isa. Okay, so baka gustong dagdagan ng ating mga kasama. Yes, sige po, kasama Maggie. Ayun, siguro yung kanina medyo na-touch on na natin to, yung yung pinaka philosophy ba tawag doon, yung ng ating justice system kailangan ng immediate reform. Well, hindi naman immediate kasi medyo matagal siyang usapan, pero hindi lang siya crime and punishment dapat. Para siguro naalala ko lang dito yung discussion na lumalabas pag pinag-uusapan yung nung nagnakaw si Jean Valjean ng loaf of bread to save himself, no? Ganon. Yung mga ganong levels of reforms, no, na tulad nga ng binanggit natin kanina, ano nga ba ang appropriate action, hindi punishment, ang appropriate action na mangyayari pag makikita mong nagda-drugs ang isang tao? At saka ang appropriate action, for example, pag nakita mong well, ibang usapan na to, pero pag nakita mo may pulubing nagnanakaw ng loaf of bread, no, to survive, to what leads, so ano ang economic reforms that need to happen, what are the social reforms that need to happen in order for this not to happen again, kasi punishment only goes a certain way, no? And actually, I'm of the belief na punishment only happens if nasa proper state of mind ang isang tao to understand or to actually internalize na mali yung ginawa nila, no? Pero so yun yung
importanteng reform in my opinion that we need to look at when we talk about institutional reforms pag sa drug related killings. Thank you. Dun sa dapat na reforma dapat ngayon ng administration. Gusto ko munang balikan yun sa 30,000 na versus sa 6,000 figures ng government and then sa ICC ng prosecution team. Dun sa 30,000 na yun, hindi sa isang pagtingin, it's the mas malaki siyang number kasi prosecution yan versus dun sa government. Pero pag siguro naman sa mga community na nakakausap ng para, you would find it difficult. Makikita natin na mahirap kumausap ng isang pamilya na nakaranas ng pagpatay, extrajudicial killings. At tingin ko personally, yung 30,000 it's not enough. Mas marami pang kaso ng drug-related killings, kung di man siya official o prosecution version. Mas marami pa yung sa 30,000. One of the yung reason niyan, bakit iyan lang yung number, kasi may impunity. No? May impunity sa justice system natin. Siyempre, kung pamilya ka, sasampahan mo ng kaso ng homicide yung mismong nagpapatupad ng batas. Di ba? How is that easy sa isang pamilya? May dekada ng impunity ang gobyerno natin. Tulad ng nasabi ni Maggie na ang pagtatayo ng ating bansa ay isang violenteng kaganapan, no? Panahon pa lang ni Marcos, laganap na yung impunity at hindi naman siya yung nagsimula niyan. Yung dapat sanang institutional reform, no? Siguro magandang tingnan kung seryoso itong administrasyong ito, no, na talagang siya ay nagbago na, no? Siguro bukod sa pagpapakulong doon sa mga may sangkot doon sa drug-related killings at sa reforma natin sa justice system, ay dapat siguro ipakulong din nila yung sarili nila doon sa nangyari nung martial law abuses and sa pagnanakaw. Kumbaga, kung seryoso talaga tong administration na to, gagawin niya yun. Pero alam naman natin na ang karapatan, no, ang pagkakamit ng katarungan ay hindi naman siya binibigay. So ito'y pinaglalaban. Kaya dapat sa ating parte, no, tuloy-tuloy nating itulak yung pananagutan ng hindi lang ng Duterte administration kundi pati na rin ng mga nagdaang administrasyon, no. Sa ulit-ulit naman yan, no. Yung usapin nga ng criminal responsibility ng kung may discretion na itong batang ito o yung kabataang ito. Nangyari na rin to Duterte times pa eh. Pero ngayon usap-usapan ulit siya sa camera. Dapat seryoso talaga na gagawin ito ng Marcos administration. Gamitin niya ang kapangyarihan niya. Gamitin niya ang impluwensya niya na pigilan yung mga sinasabi nating peking shortcut na solution. Yung pagpatay, yung pagkulong sa kabataan, yung violenteng mga demolition, yung land grabbing ng mga malalaking korporasyon. Dapat niyang solusyonan yon. At kung gawin niya yon, hindi maganda, pero alam natin na nasa atin pa rin, nasa ating pagkilos yung dapat na solusyon. Yun, sa ating sama-samang pagkilos. Siguro mas gano'n. Masinsin yung mga naging suggestions natin for institutional reforms. So, in summary, ayan, syempre talikuran ng administrasyon ang Operation Project Double Barrel at pag-recognize talaga na dapat may karampatang reparations ang pamilya ng mga biktima at bilang bansa, supportahan ang ICC
proceedings, no? Subaybayan kung paano talaga mapapanagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte. In connection doon, pagpapanagot sa mga talagang may sala dito sa administrasyon ngayon at sa nakaraang administrasyon din, at siguro sa hanay ng mga human rights advocates ng para no, sa alyansa, siguro dagdagan at i-emphasize na ang human rights lens ay talagang dapat gawing pundasyon para sa mas lehitimong pagpapataw ng batas, pagpapatupad ng batas. At balikan ko lang din yung sinabi ni kasamang Meg, no, tungkol sa pag-aayos talaga ng ekonomiya. If I'm not mistaken, theory to ni Marx, yung base at superstructure, kung saan kapag inayos mo yung economic base dahil kinokontrol niya ang politika at ang kultura ng bansa mo, essentially, ma-reform mo, mababalikwas mo, mababaliktad mo yung sistema. So, ayusin talaga yung econ para sumunod yung pol at cultural. So, ayun, siguro sa ating huling punto, paano naman tayo magko-call to action sa ating mga kapwa kabataan, lalo sa usapin ng pagpapreserve ng historical memory, lalo sa nagdaang dekada ng giyera kontra droga, sa pagko-combat ng disinformation, lalo sa pag-stand in solidarity, in unity with the victims' families, at of course, to ensure na ang state violence ay never nang manonormalize ever again. So, mas call to action at directed to our youth. Pwede ba ulit no? Yes. Hindi lang short attention span person sa Gen Z. Mawawala na yung thoughts. So yun, gusto kong bagsakan kanina yung siyempre, ang unang-una naman talaga natin hinihingi ay yung pananagutan. Pero the way we see it in Dakila, we also need healing. No? Healing together with the victim families, but also as a nation, we need that. Nabanggit kanina, paulit-ulit natin nabanggit na hindi lang naman sa usapin ng drug war, itong tama yung pagpatay, no? For the last 10 years and more, for the 30,000 and more people na namatay. Ang tama nito sa ating moral fiber, no? Nagkaroon tayo ng, yun nga, na-equate natin ng justice sa kamatayan. Tinitingnan natin yung mga batang-bata, no? Na hindi natin alam kung ano yung socialization, nakuhusgahan, na kaya nilang gumawa ng mga karumaldungal na krimen. Yun yung isa sa mga mas palalalim din na epekto, no? Na kailangan natin mag-heal from dun sa nangyaring 10 taon ng pagpapopularize ng pagpatay bilang paraan ng pagkakamit ng hustisya, no? Yun yung gusto kong diinan, no? Siyempre bilang mga kabataan, tayo yung may energy, no? Yun yung lagi natin naririnig. Tayo may energy, tayo yung may lakas at merong, alam yun, Sikhay. para makipag-ugnayan sa ating mga sarili, sa ating mga komunidad, at isik yung expertise ng ating mga leaders, no? Para magpa-realize, no, kung ano man yung hinihingi natin at this point ay pananagutan at paghilom, no, na collective. Gusto kong diinan din na collective dahil segue, no? Because this is the 10th year, no, ng since the extrajudicial killings ng drug war ni Duterte, merong isang coalition, pagsasama-sama ng mga individual, mga human rights defenders, mga victim families, mga iba't ibang lupon ng individual at otoridad. Tinatawag na dekada, no? Isang malinaw na call to action ay makilahok, no? Dito sa pagsasama-sama na ito, no? Na itong sagot din dun sa mga naunang tanong, paano ba natin dapat alalahanin itong nakalipas na 10 taon. Siguro yung magandang sagot ay alalahanin natin siya ng sama-sama, no? Na kung gusto natin siyang tingnan sa punto de vista ng paghingi ng pananagutan, okay. Kung sa punto de vista ng grieving, no, ng pag dadalamhati
sama-sama. Pangatlo, kung gusto natin mag-heal, we do it as a collective, no? As a nation, because kailangan mapagtagpi-tagpi yung moral fiber na pinutol, no? Na binaklas nung kalipas na 10 taon and more, ang issue ng pagpatay. Yan siguro. Thank you. Salamat sa mga words. So, sa ating mga kasama, sino kaya gusto mong bugtungan? Siguro tugtungan ko na rin. To quote a wise philosopher, charot, na si Bamboo. Sabi niya, habang marami ay lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman, hindi matatapos itong gulo. So, yes, pero ang goal natin ay hindi natin ang tatsulok. Wawasakin natin ang gulong, no? Dahil hindi pwedeng laging may paikot-ikot. At sabi nga ni Marx, for that to happen, ay kailangan magtulong-tulungan ang working class. Pero kaya hindi pwedeng nag-aaway-away tayo, charot. So, as the youth, no, feeling ko talaga, kasi siguro gawain na ng ating mga nakakatanda yung away-away lagi, ganun. Gusto ko nga yung sinimulan natin kanina doon sa icebreaker natin, na simulan na natin sa ating henerasyon ang pag-engage rather than divide. Kasi ang tanong kasi it's us versus them. Pero who is us, 'di ba? Kasi hindi pwedeng, and who is them, 'di ba? Parang ino-question natin, us is yung the suffering, the working class. No, yung middle class, yun tayo eh. And as much as sobrang tempting talaga na mangaway ng troll, na mangaway ng it is actually and this is me being real, no, with us, na kasi nanggagaling tayo sa isang specific class na hindi talaga tayo papakinggan, no? Because it's a class issue, no? Na mas magagalit pa sila sa atin pag kakausapin natin sila, mas magagalit pa sila sa atin pag nagmamarunong tayo, no? Merong isang journalist who went to The Hague dun sa mga nagpaprotesta to bring him home. Inisa-isa niya yung mga DDS doon, tinanong ba, why are you supporting Duterte? There was nothing about the war on drugs. Yung sinabi nila, dahil under Duterte mas guminhawa ang pamilya ko, dahil under Duterte mas nakapaglipat ako dito para yung mga ganong so there are very real consequences na naramdaman ng mga tao under Duterte and maybe under Marcos, ganon. And so ang kailangan natin is to engage those people rather than divide yung already depleting numbers natin. So yun I think kailangan mag-start sa generation natin, yun talaga. So yun, maraming salamat. Alam ko mahirap talaga, pero kakayanin natin. Doon sa sige, nagbigay na kayo ng mga quotes ng mga philosopher. So magbibigay din ako yung medyo niche, medyo tago, medyo hindi kilala. Pero sabi ng writer na to, kabataan ng pag-asa ng bayan. Yan. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal. 'Di ba? Yes. Pero Gen Z. yun yung yun yung tinuturo sa eskwelahan, tinuturo sa lahat, no? Pero paano ba kinikilala ng lipunang ito yung kabataan, no? Sa dalawang aspeto sa atin, no? Alam natin na ang kabataan, tayo ay mga susunod na mga leader, o tayo ngayon ay may mga oras, panahon para kumilos, para may maimulat, no? Pero itong lipunan na to, no, kinikilala niya yung kabataan sa dalawang aspeto, no? Dialectical, na una, sa mga aspeto na lalo na pagdating sa technology, nagpapatulong si nanay, si tatay, si lolo, no? Paano matanggal yung mga ads or AI
whatever. No? Sa isang aspeto, kinikilala nila yung pagtingin sa kabataan na may expertise, no, merong silang kaalaman, pero at the same time, no, yung institutional na pagtingin sa kabataan ay napakababa, no. Lalo na doon sa kabataan na pagdating sa right sa edukasyon pa lang, no. Yung right to education, 1 out of 10 lang yung makatungtong sa kolehiyo, no. Ganyan kinokonsidera ng gobyerno natin, no, yung kabataan na ito ay isang pribilehiyo. Sunod ay yung pagsira sa kinabukasan ng kabataan na kahit bata ka, ikaw ay kahit 15, 16 years old ka, meron ka ng kakayahang gumawa ng krimen. Pero hindi ka pa pwedeng bumoto. Di ba? Ang gulo nun eh. So, napakababa ng pagtingin sa kabataan. So, kaya dapat itong tayo sa mga kabataan, patuloy tayong kumilos, no? Na magmulat hindi bilang mga matatalino sa iba, kundi no, matuto mula sa kanila, magmulat, no, mag-organisa, magpakilos, the usual. Pero sa pagkakataong ito, ang at stake na kasi yung kinabukasan ng kabataan. Bukod sa doon sa criminal responsibility, bukod sa war on drugs, bukod sa yung sa NTF-ELCAC na at stake yung buhay natin, no? Napipinto rin yung climate crisis, napipinto rin yung giyera ng US laban sa China. So dapat, no, ito na yung panahon para ikonsidera ng kabataan yung kanyang kinabukasan. So tingin ko mas doon ako nanggagaling. Klarong-klaro na talagang ang panawagan sa ating mga kasamang kabataan ay talagang pagbigkisin ang malawak na hanay ng kabataang artista, kabataang kababaihan, kabataang kapisante, kabataang mga human rights defenders, at harapin ang kontradiksyon na binabato sa kanya ng lipunan, pangmamaliit sa kanya, para itulak ang pagmulat ng sarili at ng kasama, ang pag-organisa at pagmobilisa tungo sa mga kampanya ng collective healing, pagsuporta sa mga kampanya at mga alyansa katulad ng dekada, pagsuporta sa iba't iba pang mga kampanya na tinutulak ng ating mga kasama ngayong hapon. At higit sa lahat, no, pagsuporta sa sinabi ni kasamang Meg, ang proletariat liberation, na pag-liberate talaga ng malawak na hanay ng masang Pilipino. At higit sa lahat, ang aking quotable quote for today, kala nyo kayo lang, ha? Sa usapin ng dekada at ng nagdaang 10 taon ng giyera kontra droga, ang pag-alala talaga ay forma ng pakikibaka at pag-alsa. So, wag nating bibitawan ang pag-alaala sa nangyari sa buong dekada na iyon. Alright, so okay na po ang ating mga punto tungkol sa a decade since Dutertismo na usapang war on drugs, justisya at pananagutan. So kung may mga points siguro tayong nalimutan, ay pwede natin siyang idagdag sa ating mga huling segments. Pero ngayong hapon, may karagdagan na po tayong segments, mga kataong bayan, dahil lumalaki tayo sa ating live educational discussion show, yes. At dumadami ang ating logo sa ating frame. Ay meron na po tayong endorsement at promotional segment. So mamaya, i-enjoy din natin ang ating mga kasama na mag-promote at mag-endorse. Ang ating unang ini-endorse ngayong hapon ay ang joint signature campaign mula sa ating mga kasama sa health sector, ang Right to Health for All, kung saan inaanyayahan natin sumuporta ang ating mga organisasyon at ating mga alyansa. Dito sa QR code, kung isi-scan niyo po yan, pwede po kayong sumali sa signature campaign na Right to Health for All, kung saan naninindigan tayo sa pagtutol sa anumang panukalang magbibigay ng mas mahusay na benepisyo
batay lamang sa kakayahang magbayad. Dahil alam natin na salungat ito no, sa diwa ng genuine na universal healthcare at sa ating saligang batas mismo. Kaya sama-sama nating ipanawagan at makisama sa signature campaign na ang serbisyong pangkalusugan ay dapat patas, inklusibo at nagbibigay ng pantay na proteksyon sa lahat dahil nga po sa ating human rights community, ang kalusugan ay karapatan. So, pwede niyo pong iscan muli yung QR code para po ilagay ang organization nyo para sa signature campaign na ito. Pangalawa po, inaanyayahan din namin kayong suportahan ang panawagan natin, lagit-lagi, ang pagtataguyod na talaga ng Human Rights Defenders Protection Bill dahil alam natin na ang tagapagtanggol ng karapatang pantao, tayo-tayo ito, mga kabataan, mga artista ng bayan, mga estudyante, no, ay patuloy na nakakaranas ng red tagging, pananakot, gawa-gawang kaso, at marami pang matitindi at seryosong pangmaslang. Kahit sa ating mga ginagawa, ay mahalaga ang papel natin sa pagtatanggol ng karapatan at demokrasya sa ating lipunan. Ano po? So, talagang ini-enjoy namin ang lahat na makialam at alamin ano ang ibig sabihin ng pagtataguy ng Human Rights Defenders Protection Bill. So, pwede nyo pong iscan yung QR code para ma-access yung brief policy paper para malaman pa no, ng ating mga kataong bayan na nanonood kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng HRD bill at anong mangyayari pag naisabatas ito. So, para po ito sa ating kampanya para protektahan ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at para talagang masabatas na ang proteksyon para sa kanila. Higit sa lahat, kung hindi niyo po nalalaman, ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates ay nasa kanyang 40 years na! Oh my God! Palakpakan natin! Yay! So, ngayong August po ay anniversary na ng PARA. Kaya po meron kaming mga ganap at abangan nyo lang sa aming Facebook page. Pero isa po doon ay meron po kaming raffle! Oh my God! Anniversary raffle! Nakalagay po dyan 50 pesos. Pero dahil nanonood po kayo ng Taong Bayan Live, pag nag-message po kayo sa aming mga staff, or sa page mismo, 40 pesos na lamang ang pag-enter ng raffle. Alright? Kapag nanalo po kayo ng raffle, ang mapapanalunan nyo po, totoo po ito, isasend po namin sa inyo ang bento cake. So, bento cake meaning maliit siya. So, for 40 pesos, if you enter the raffle and you win, we will deliver a bento cake for you in honor of the 40th anniversary of our alliance. Alright. So, isa pa lang pong ganap yun sa aming anniversary. Pangalawa po, una, sa aming mga magiging merchandise for our 40th anniversary ay ang aming stationery line. Oh, cute. So, ang design na nakalagay dyan, if I'm not mistaken, is powered by coffee and my human rights advocacy. Hindi nyo kaya. Ganda. Hindi nyo kaya. Ganda. Give, no? Ano po ito? Papamel roti. Yun yung isang design. Yung pangalawang design ay, I think, if I'm not mistaken, Compulsion to Democracy. Professional enjoyer of justice and human rights. Human rights. Okay. So, each po, ano po yun, parang 8 inches, 11 inches na notepad sa Papamel Roti ay makakuha nyo for 175 pesos. So, pwede pong mag-connect sa aming Facebook page or sa aming para staff para makuha ang aming mga cute na stationery. Ayan. So, isa pa lang po yan sa aming merchandise line for our 40th anniversary. So, abang-abang na lang po tayo sa ating mga susunod na live or sa mga iba pang mga ipopost ng aming page. So, ngayon naman po ay i-give ko na ang spotlight sa ating mga partners ngayong hapon para mag-plug din ng kung ano mang gusto nilang i-endorse at i-promote. So, kasamang boards. Sige. Ayun, nabanggit ko na din kanina, no? Isang promotion ay yung tulungan natin, no? Yung Yes. ating mga sarili, ang ating mga kasama na i-promote, no? Yung ating commemoration ng 10th year anniversary ng War on Drugs, no? Sa pakikilahok, pagkisama at pag-join, no? Dun sa mga aktibidad ng dekada, isang koalisyon, no? Ng sama-samang pag-alala at pakikibaka ng mga biktima ng extrajudicial killings at mga advocates, no? July 1, nag-launch sa Banbayad ng mga bayani, no? Tapos ang pangalawang malaking
event dito sa Coalition ay yung August 11. Sa August 11, yung exhibit natin sa UP Parola. So yun yung isa sa mga napipintong activities. And then from that on, magro-roll towards iba't ibang mga klase ng aktibidad. No? It's a multi-sided activity. May screenings, merong mga discussion, pakikipag-usap sa mga advocates, sa mga victims, at sa yun, tuloy-tuloy nating pagsuporta doon sa hingi ng pananagutan, no, at paghilom. Pangalawa, syempre, promote yung Dakila, no? Dakila_PH kami sa lahat ng social media platforms. Yay! Maraming salamat sa ating kasama mula sa Dakila, si Sam Forbes. So, baka ang ating mga kasama sa Oryang ay may gusto ring i-promote or i-endorse. Opo, magandang hapon po sa ating lahat. Ang Oryang po ay nagko-conduct ng series of community educational discussions. So ngayong bukas po, no, Sabado, sa Quezon City, yung Oryang Quezon City po at ang Oryang Bulakenya ay magkakaroon ng educational discussions about yung political and economic situation ng mga kapabaihan, no? So discussion po siya, hindi lang po siya yung kami nag-uusap na nagsasalita. So pamamaraan po rin namin yun para malaman, no, ang pinaka-situation ng mga kababaihan. So, sa mga pwede pong makadalo, pwede po kayong mag-message sa Oryang Philippine page para sa mga detalye. Tapos be ready na lang po para i-share ang inyong mga realidad, politically, economically, at saka socially. So, yun lang po. Maraming salamat. Ayan. So, dalawa yung shameless kong i-plug. So, una dun sa bagong tayo na organization na Samahan ng Kabataang Bulakenyo ay open recruitment na po tayo sa SKB. No? Pwede nyo pong i-search sa Facebook ang pangalan ng ating organization, Samahan ng Kabataang Bulakenyo. At sa darating po na July 27 ay meron po tayong educational discussion din, para sa mga kasama natin sa San Jose del Monte. No? Ito po ay situationer sa mga kabataan. No? At yung pangalawa na aking ipa-plug ay sa Aniba ng Manggagawa sa Agrikultura. No? Meron tayong podcast din na ilo-launch sa Bulacan. So, yes, may rival na. So anyway, yung sa podcast na ito, ay magiging guest natin ay mula sa Hanay ng Mga Manggagawa sa second episode na. At sa ating third episode ay mula naman sa Hanay ng Mga Manggagawang Bukid. No? So, pwede nyo pong sundan yan sa ating page na Progresong Walang Naiiwang Bulacan. So, yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po sa ating mga kasama. So, yun po, may mga ganap po ang Dakila at ang Oryang at ang Ama. So, bilang karagdagan po, meron din po tayong gustong iyabang na naman mula sa Para. Dumating po ang ating isang merch na, tote bag! Magkano po mga kasama ang ating tote bag? So, 495 pesos po siya. Tapos, ang style niya po ay parang yung, ayaw po namin copyright, pero ang style niya po ay Trader's Joe na tote bag. At, kung titingnan niyo po, ayan, nakaburda ang ating logo na para sa masa. Tapos halagang 495 pesos ay makukuha niyo na po ang aming tote bag. Alright, so ngayon naman ay pupunta tayo sa ating favorite na segment, ang ating final game na talagang inaabangan ng ating mga kasama. So ito po ay open call na sa ating mga friends and family and relatives and organization members and co-workers at lahat ng mga tao na may papremyo po ang ating final game na alam natin ang tawag ay pa-quiz, in short, PAQ. So pag nanalo po kayo po ang nauna sa aming seller screen, sa aming mga tanong. Kayo ay mananalo ng 100 pesos ng bragging rights at mapapakyu kayo ng ating mga kasama. Alright, ang mga tanong po natin ay related sa war on drugs at sa ICC proceedings at kay dating Pangulong Duterte. So, abangan po natin ang ating mga tanong at seller's screen, which is my screen. Alright.
Okay. Ang una nating tanong po ay, so, ayan, sa ating tech team. Ang una nating tanong ay, anong date hinuli si dating Pangulong Duterte para dalhin sa ICC? So, lahat po ng ating mga tanong ay I think pwedeng i-google. Okay? So, hindi ko po nakikita ang mga sumasagot. Sa ating... Ayan! Grabe naman ang mga kasama natin sa magot. Sobrang bilis. I-acknowledge ko ba to? Parang kung may iba pa tayong kasama na pwedeng sumagot maliban kay kasamang Eugene. Hindi pwede ang komplikado. At may kasamang Samantha na nandito rin sa ating set. So, ayan! Oh my God! Ang tatanggapin ko po ay si kasamang Vincent. Kasamang Vincent mula sa PhilRights. Tama po ba ang sinagot ni kasamang Vincent? Tingnan natin. Ang date na hinuli si dating Pangulong Duterte para dalhin sa ICC ay siya ngang March 11, 2025. May background pala yun. Oh well. So, dahil dyan, kasamang Vince, sabay-sabay tayo guys ha. 1, 2, 3! Thank you! Perfect. Kasamang Vince, iko-contact ka namin for your prize. At congrats sa iyong bragging rights. Alright, so sa ating pangalawang tanong, ano naman po ang makinig at basahin ang mabuti ang question? Ano ang official number na nire-recognize ng Korte Suprema na bilang ng pinatay sa war on drugs na based sa accomplishment report ng rehimeng Duterte noong 2017? So, ang dami niyang kailangan talaga sobrang specific. If I'm not mistaken, ito ay nag-google. If I'm not mistaken. Sabi ni kasamang Sunshine Marie. So, yun po. So, sabi ni kasamang Sam, ito daw ay 7,000 plus. Hindi. Higher. Yun ang clue. Higher. Higher than 7,000 plus. So, mga kasama, based sa accomplishment report noong 2017 sa regimen 30K plus, sabi ni kasamang Vincent, lower. So, around 7K to 30K, kasamang Gerbert, higher nga. 6,000. Korte Suprema. Based on the Supreme Court's, ano ba yung tawag doon? Decision. 8K, higher pa po. Higher than 8K, lower than 30K. So, yun On the 2017 accomplishment report. yes. Based on the 2017 accomplishment report ng Supreme Court. Oh my God! Tatanggapin ko ba yung sagot ni kasamang Gerbert Briola? Parang ayokong tanggapin yung sagot ni kasamang Gerbert Briola. I think hindi ko tatanggapin. So, Grabe siya. so, may sinagot po. Discrimination! May sinagot po si kasamang Gerbert Briola, kung ika-copy-paste nyo yan, Ayun niya talaga. ay mananalo kayo ng Hindi rin po pwede 100 si Sam pesos. Amata. Hindi rin po pwede ang sinagot ni kasamang Sam. Alright? Dahil ito pong mga taong ito ay institusyon na sa para. So, wag na po natin silang aguy, sabi ni kasamang Gerbert Briola. So, habang wala pang sumasagot, magbasa tayo ng ating comments. Watching with you. Ay. Copy-paste po ang sagot ni kasamang Gerbert, kasamang Sam. Ayan, may sumagot. Si Vanessa. Kasamang Bane? Bane? Kasamang Bane? Vanessa. Kasamang Vanessa. Ikaw ay tama nga ba na 20,322 ang nire-recognize na official number noong accomplishment report? Tingnan natin. Yes! Kasamang Vanessa. Tama ka! At nananalo ka ng 100 pesos at ng bragging rights. At syempre, 1, 2, 3! Thank you! Alright, kasamang Vanessa. At kasamang, sino yung una? Kasamang Vince. Alright. So ngayon po, last question na. Itong question na to ay sobrang famous. At sobrang masasagot ng mabilis. So, ano po tayo? Unahan na. So, ang ating last question, last pa-premyo for tonight. Tonight? Yes, tonight na. Anong ulam ang pinag-awayan ng mga DDS na bumibisita kay dating Pangulong Duterte sa The Hague? Anong ulam yon? My God. Thank you po. Sabi ni kasamang Vanessa. Yes.
Ano mo, kasamang Sam, tama ka na dyan. Stop answering the questions for the people. Kasamang Vincent, nanalo ka na po kanina. Bawal ka na po manalo uli. Ha? Ay, kasamang Bernardo Itokal. Sige, pagbigyan mo niya. Lechong kawali daw, sabi ni kasamang Cha. Alam niyo po, hindi yan ang mga sagot. Kasamang Bernardo Itokal, kasamang Cha. I-copy-paste uli natin ang sagot ni kasamang Sam. At ni kasamang Vincent. Kapag po kayo ay nanalo na kanina, bawal na po ulit manalo. Kasamang Vanessa, thank you for the correct answer kanina. So, sino pa kaya ang pwedeng sumagot mula sa ating mga kasama? Kapag wala nang ibang gusto sumagot. Ay, si kasamang Lyria. Ang nauna sa aking seller's screen, kasamang Lyria. Tama nga ba ang sinabi ni kasamang Lyria? Parang sobrang halata naman na tama ang sagot na Hamba. Hamba nga ba? Yes, that's right. Pinagawain po yan ng mga DDS. So, with that, kasamang Lyria, nakapanalo ka po ng 100 pesos at ng bragging rights. At higit sa lahat, 1, 2, 3, thank you! Yay! Alright, maraming salamat sa ating mga kasamang nakiisa, naki-comment, nakilaro, nakitalakay sa ating diskusyon. Lalo't maraming salamat kay kasamang Barbs mula po sa Dakila. Let's clap our hands. Kay kasamang Maggie mula po sa Oriang. At kay kasamang James mula po sa Ama. Ayan. So, maraming salamat mga kataong bayan sa isa namang episode kung saan ang tambayan ay laban para sa karapatan. Tunay na dapat alalahanin natin ang nangyari mula noong sinimulan ang Project Double Barrel ng dating Pangulong Rehimen at ng rehimen ni Pangulong Duterte noon. At higit sa lahat, subaybayan pa po natin ang ating mga susunod na episodes dahil ano po ito, tulak patungong State of the Human Rights Address na mas nakalapat sa tunay na danas ng masa at we are acknowledging once again the presence of our partner organizations. Ayan ang Dakila, ang Oriang, ang Ama, ang SHE ay nanonood din. Ang mga kasama din mula sa PhilRights at higit sa lahat ang iba pang mga nanood at ang mga susunod pang mga partner organizations namin. Muli po ito ang Taong Bayan at maraming salamat po sa pag-nood. Yay! Yay! Salamat!